ngayon po ay si Ana. Lately narinig natin yung awit ni Maria Benedictus. Yung Magnificat. Yung awit ni Zacarias na Benedictus at yung pagpapahayag ni Simeon noong Dimingti. Naman ay, hindi awit ito. Si Ana. Nakita din ng mag-anak, ng banal na mag-anak, na katulad din nakita kay Simeon. Simeon ay isang propeta ng Diyos. Dito, ay pinahayag din na Ana siyang isang propetang babae na anghel na mula sa libi ni Aser. Wala nang siya mabalo. Ano sa inyo? Wala pa naman may ibang imigi, pero wala rito. Ay wala nang ginawa kundi ang tumigil sa templo ng Jerusalem. Inialay niya yung kanyang sarili sa templo ng Jerusalem. 7 taon nagsasama pa lamang sila ng kanyang asawa ay siya ay nabalo. At mula noon ay siya ay palagi na sa templo ng Panginoon na ginagawa. Kasama rin siya sa nagpahayag. Siya ay nung Jesus ni Alem at ni Maria ni Jose, 84 years old. 84. Sa Diyos. Ikaw namin na ano yung ipinahayanan sa pagkatagpo niya kay Jesus na nagandong sa pagtupad bilang panganay na lalaki ay siya ay nagpapasalamat sa Diyos. Siya ng oras din iyon at nagpasalamat sa Diyos. Bahagi yun. Saan siya nagpapasalamat? Sa maraming mga biyaya. Bahagi yun. Pero kanina yung dapat na ipinagpapasalamat ni Ana. Hindi niyang ipinagpapasalamat. Ang blessing ay bagay. Maaaring pangyayari. Pero huwag natin kalimutan na alin na ang pagkapala ay pwede rin maging persona. So bahagi yun kung natusin yung pinagpapasalamat ni Ana Alin, katulad din ang pagpapasalamat ni Simeon, si Jesus. Kaya huwag natin kalimutan kasi ito kuminsan na yung kapanahon ng Pasko, ang blessing ay alin? Yung bagay. Nakakalimutan natin yung tao na may dala ng regalo. Sana huwag natin kalimutan na alin yung tao o yung person
na walang iba kundi si Jesus. Yun, yung blessing. At yun, ang pinagpapasalamat lalo ni Ana. Nakita niya si Jesus, ang pagpapala ng Diyos. Kaya nawa, kasi nga kumisan, sabi nga namin, natatabunan ng regalo ang isang napakahalagang biyaya. Yung mga regalo na tinatanggap natin, ay kung tawagin natin, yan ay tinapusik lamang ng napakahalagang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang kanyang buntong na anak, si Jesus. Ano na yung pinagpapasalamat ni Ana? Kaya huwag tayo ginawa, mga ipaalala natin, lalo na sa mga kabataan ngayon. Lalo po, pinakita na blessing ko pala yung pinanggalingan ng cellphone na ito. Kaya lang natin yung alin, yung persona ni Jesus sa sarili. Kasi nakalimutan natin ipaliwanag sa tao. Hawak-hawak ngayon na regalo kasi may tao sa'yo. Kaya yung nagbigay sa'yo, hindi siya lang gawa ng alin. Diyos na naging tao. Na nagbigay ng kanyang sarili. Habang inaalala ngayon, kapanahon ng Pasko. So kaya, bahagi yan, huwag natin kaya hindi walang iba sa Kristo. Sana, ma-realize natin tayong lahat persona, tawagin natin, isang biyaya. Kasi alam niyo kung minsan, minsan sinusukat natin ano pang dala mo? Kumisan ganun ano pang ibinigay mo sa akin? Yung kumisan naging sukatan natin Kasi malaki ibinigay niya, mahal yung binigay niya. Sa sarili, sa kanyang sarili. Kaya kasi ang problema, kapag ang sukatan natin ay naalala natin. Yung bagay is simply an extension. Ibigay ko sa iyo regalo. Hayag lamang ng aking pagmamahal sa iyo. Kasi ano yung problema natin ngayong panahon na ito? Hindi. Pasko ngayon, kinakailangan may binibigay ka. Kasi kung isa yung pamantayan ngayon nakita na kasi nakita natin yung mga magulang
Kung minsan yung mga magulang, regalo, hindi nila na ipapaliwanag. Ano ko sa iyo? Isang malaking regalo ko sa iyo. Sarili. At kinakailangan natin ipaalala yan. Sino magpapaalala yung mga bata? Hindi nila malalaman yan. Tayong mga matatanda. Kasi pag lumaki yung bata, sa akin yan, ang nanay ko, ang tatay ko. So, every time na magbibigay kayo, pagkakataon na kung saan ay mapahalagahan natin yung persona na siyang pinakamahalagang regalo, hindi ang bagay na regalo.